sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo at sa bumubuo ng Papa Dudut Stories. Ako po si Celine, 29 years old na sa ngayon at nakatira dito sa May Kawayan, Bulacan. I-share ko lang sa inyo yung experience kong hindi ko makakalimutan at magpahanggang sa ngayon ay hindi ako makapaniwala na nangyari yon sa totoong buhay. Papa Dudut, panganay ako sa 4 na magkakapatid. Pero isa doon, kakambal ko, si Sorin. Lumaki kami sa probinsya. Magsasaka mga magulang ko pero hindi naman kami yung tipong isang kahig isang tuka. Sariling lupa ng mga magulang ko ang sinasaka namin. Kaya naman masasabing hindi naman kami hirap na hirap sa buhay. Samantala hindi na bago sa mga probinsya ang kwentong bayan tungkol sa mga maligno. Ito yung tamang term sa mga masasamang laman lupa tulad ng duwende, kapre, tikbalang, engkanto at iba pa. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay madami nang naikwento ang mga lola at lolo ko sa akin tungkol sa mga ito. Ngunit hindi ako masyadong naniniwala kasi hindi ko pa naman ito na-experience. Pero yung lupang sinasaka namin pati na rin yung mismong bahay namin ay punong-puno ng kababalaghan. Marami mga kapitbahay namin ang nagsasabi na ang kinatitirikan ng bahay namin ay pinamamahayan daw ng mga kapre at tikbalang. Dahil na rin sa napapalibutan ito ng mga naglalakihang mga puno. Sa loob ng bahay ay pinapaniwala ang meron naman daw mga pulang duwendeng nakatira. At sa mismong bukid namin, palaging may nakikita ang mga kapitbahay namin na isang babaeng nakasuot na mahabang damit na puti at lumulutang pa. Na tila ba binabantayan ng mga pananim namin. Nung una, Papa Dudut, ay wala naman akong nararamdamang nakakatakot sa bahay at bukid namin. Akala ko ay puro chismis lang yon, pero sa paglaki ko hanggang sa umabot na ako sa edad na 15 ay unti-unti kong nararamdaman na parang may mali na sa paligid ko. Lalo na sa loob ng bahay namin at sa labas ng aming bakuran. Samantala isang araw habang kumuha ako ng bayabas malapit sa puno ng bignay at puno ng niyog. Pagkakuha ko noon ay biglang tumayo ang aking balahibo sa katawan kasi may naramdaman akong presensya mula sa aking likuran. Hindi naman sana ako matatakot, kundi eto bumuga ng hangin sa tenga ko. Paglingon ko sa aking likuran ay wala akong nakitang ibang tao. Dahil sa labis na takot ay umalis kagad ako sa puno ng bayabas at bumalik na kaagad sa aming bahay. Pagbalik sa kwarto, agad na napansin ng kakambal ko ang tila nagtataka sa akin. "Bakit, Celine? Ano bang nakita mo sa labas at takot na takot ka dyan?" Usisa niya sa akin. "May multo sa labas," ang sabi ko. "Talaga? Nakita mo?" Tanong pa ng kakambal ko. "Hindi eh, pero naramdaman ko kanina na nakatayo siya sa likod ko. Tapos narinig ko siyang bumuga ng hangin sa tenga ko." Paliwanag ko. Napangiti si Sorin. "Naku, walang multo. Baka hangin lang yon o baka nag-i-imagine ka lang." Sabi na lang niya sa akin. Pagkatapos noon ay kinakain namin ang kinuha kong hinog na bayabas. Maya-maya ay tinawag ako ng aking lolo na magluto ng aming iuulam. Kalagitnaan
ng aking pagluluto ay bigla akong nangati at namumula bigla akong tumakbo sa aming banyo habang nagkakamot ng katawan. Sa sobrang kati naglagay pa nga ako ng suka noong time na yon kasi akala ko ay nahigad lamang ako kaya pumapantala ang aking mga kamot at namumula na. Kaya naman naisipan kong maligo na lamang at magpahid ng suka. Kinabukasan ay nangati pa din ako hanggang kinagabihan. Pagising ko naman ng umaga ay nagsabi na ako sa aking lolo. Sinabi ko sa kanya na, "Lo, bakit kaya nangangati pa din ako? Sobrang pula na ng katawan ko dahil sa kamot. Kung nahigad ako dapat ay magaling na ito at hindi na ako nangangati hanggang ngayon." Baka naman Celine nabati ka ng mga maligno sa labas, sagot ni lolo sa akin. Maligno po? Totoo po bang mga maligno dito sa lugar po natin? Usisa ko. Yun ang sabi, pero hindi pa ako nakakakita. Nagpaparamdam lang sila. Tugon naman ni lolo sa akin na noon ay tumitira na sa aming bahay. Kinagabihan naman ay dumating ang albularyong kaibigan ni lolo at doon ay ginamot niya ako sa pamamagitan ng isang ritual. Nang ginagawa ay ang pagbibiyak ng itlog sa plato na may pinipigang halamang gamot na hindi ko alam kung ano. Tapos ay sinasabi sa akin na manggagagamot na nabati nga ako ng isang itim na babae na nakaupo sa puno ng bignay at niyog na may mga malignong kasama ang 4 na malalaking mata. Tumas nga ang balahibo ko. Papadudot at lalo akong natakot nang may sabihin pa sa akin ng albularyo. Mag-iingat ka palagi, mahirap silang kalaban sapagkat itim silang lahat, aniya. Umuwi na ako sa aming bahay at nag-asikaso ng higaan ko at matutulog na agad. 12:00 ng madaling araw ay nagising ako dahil nauuho ako. Pero bigla kong naisipang sumilip at binuksan ang pinto. Pagtingin ko sa puno ng bignay sa likod ng bahay namin ay may napansin akong babaeng itim. Binaliwala ko lamang ito at baka guni-guni ko lamang kaya pumasok na ako sa bahay pero pagtingin ko sa bintana, nakita ko na naman ulit yung babaeng itim. Kaya dali-dali akong pumunta sa kwarto ko at paghiga ko sa kamay yumakap ako sa kakambal ko na takot na takot. Nagising naman si Sorin at tinatanong ko ano bang nangyayari sa akin. Pero hindi ko siya sinagot. Tulala lamang ako ng gabing yon at sinusubukang matulog ulit. Pero makalipas ang 1 oras ay muling nagising at nakikita ang babaeng itim sa paahan ko habang nasa gilid naman ng kambal ko ang mga maligno na hindi ko matukoy kung anong klase. Tumalakbong ako ng kumot sa sobrang takot at yumakap ako sa kakambal ko ng napakahigpit. Kinabukasan ay hindi ko alam kung ano naman ang pumasok sa utak ko at muli akong lumapit sa mga puno ng bignay at niyog sa likod ng bahay namin. Pero hindi ako naroon para mamitas ng kung anong prutas. Naisipan kong kausapin sila at tumingin ng tawad sa ginawa kong panggugulo noon. Ginawa ko yon sa pag-aakalang titigilan na nila ako at pagagalingin ang makati sa katawan ko. In all fairness na wala naman ang sakit ko sa balat. Ang nakakagulat pa tuwing gigising kami sa umaga ay nagugulat kami kasi may mga nakikita kaming batong kumikinang na parang ginto sa tapat ng pinto namin. So akala namin ay talagang totoong ginto yon pero once na ilabas namin yon sa vicinity ng property ay nagiging ordinaryong bato na labang siya. Kaya naisipan ko kagad na baka niloloko kami ng mga maligno sa bahay. Kaya simula noon ayon dead man na lamang kami sa mga nakikita naming tila gintong kumikinang sa bakura namin. Sa kabilang banda ay nagsimula ding manlinlang ang mga maligno sa amin. Nagsimulang gayahin nila ang boses ng mga tao sa loob ng bahay namin. Kunwari tatawagin ang pangalan namin tapos kapag hinarap na namin, yung taong tumatawag sa akin ay magtataka na lamang ito kasi hindi naman siya tumatawag o nagsasalita. Sa kabilang banda, way back 2015, galing Samarang matalik na kaibigan ni nanay na si Ate Dindi. Nag-apply ito upang makapagtrabaho abroad dahil sa naranasan itong hirap sa buhay lalo pat may dala itong anak. Yung isa ay maliit pa. Humingi si Ate Dindi ng tulong kay nanay kaya't dito muna siya tumira sa amin para malapit siya sa kanyang pinag-a-applyan.
Kapag sa Samar pa ito nagmula ay madodoble lamang ang magagastos niyang pamasahe balikan. Naawa naman ang nanay ko dahil nakakulong pa ang asawa nito. Since that day, dito na nagsimulang tumira sa bahay kasama ang kanyang anak, si Ate Dindi. Okay lang naman kay tatay at kay lolo na dito muna sila tumira pansamantala. Wala nga naman silang matutuluyan kaya natuwa ako kasi madadagdagan ang mga makakasama at kakwentuhan ko sa bahay. After 1 week naging malapit kami sa isa't isa ni Ate Dindi. Gayon din ang 2 taong gulang na anak nito na napaka-cute na bata. Tinutulungan ko sila palagi sa pag-aalaga ng kanyang anak, maging sa pagpapaligo, pagpapakain at palagi ko itong nilalaro upang siya ay malibang at makatulog. Kinagabihan nasa hapagkainan na kami ng mga oras na yon. Habang kumakain ng hapunan ay bigla na lamang ako nakaramdam ng presensya. Kung sino man ang nandyan, kain po tayo. Biglang sabi niya sa kawalan. Ate Dindi, sino pong inaalok mo? Usisa ko, although alam ko na rin naman kung sino ang tinutukoy niya. Pero hindi pa namin sinasabi sa kanya na may maligno sa bahay. Anyway, huminto ako sa pagkain at biglang kinilabutan sa akin narinig. May naramdaman kasi akong presensya sa likuran ko. Hindi ko alam kung alam niyo na to o ayaw niyo lang sabihin sa akin pero hindi natapos ni Ate Dindi ang kanyang sasabihin kasi baka iniisip niya na matakot ako. Hindi po ako matatakot, I swear, ang sabi ko noon. Ang inalok ko kaninang kumain ay yung lalaking nakaitim na nakaupo sa hagdanan. Nakatingin kasi ito sa atin. Ani ni ate sa akin habang chill lang siya. Tapos kanina may dumaan na babae sa likod mo at tinignan ng mga pagkain natin kaso umalis din kaagad. Dagdag pa ni Ate Dindi. Sa isip-isip ko ay sanay siguro ito sa ganong bagay. Pues sa akin ay hindi. Even though nakatira kami sa isang haunted house ay ayaw ko makakita o makaramdam ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Bigla akong natakot at dahilan na din yon upang ako naman ay mautal sa pagsasalita. Talaga po, sabi ko. Ang totoo niyan marami sila dito. Isang babae tapos yung lalaki tapos yung mga duwende rin. Tapos sa labas may 2 kapre at isang tigbalang. Sa bukid nyo meron ulit isang babae, lahat sila itim. Aniya. Nakikita nyo sila? Ibig sabihin may third eye kayo? Usisa naman ni Serene na kanina pa palang nakikinig sa usapan namin. Hindi ko masabi kung bukas ang third eye ko kasi bihirang-bihira lang ako makakita ng multo. Nung tumira lang ako sa inyo, doon lang ako nakakita. Kwento ni Ate Dindi sa amin. Dindi? Aaminin ko na sa'yo, meron nga talaga dito. Matagal na naming alam kaso mapanlil lang ang mga yan. Kapag may nakita kang ginto sa labas, huwag mong kukunin kasi hindi naman yun totoong ginto. Inaasar ka lang nila. Wika naman ni Mama sa kanyang kaibigan. Natakot naman ako ng slide kasi madalas akong umupo dyan sa hagdan kasi malakas ang signal dyan. Saad naman ni Serene. Yung ibang mga kapatid ko naman at si Lolo ay dead malang sa usapan namin. Kinabukasan naman ay naikwento ko kay tatay na noon ay kakauwi lang sa trabaho ang lahat ng mga pangyayari. Nagulat din ako sa sinalaysay ni tatay sa akin. Oo Celine, totoo yun kasi nakikita ko din sila. Alam mo na pala, ayaw lang naming ikwento kasi baka matakot kayo lalo na yung mga kapatid mo. Saad naman ni tatay. Basta palagi kayong mag-iingat at huwag magpapakampante, bilin na lang niya sa amin. Simula noon ay naging maingat na ako tuwing dadaan ako sa hagdanan na yon baka kasi nandun na naman siya. Marahil ay hindi ko ito nakikita o nararamdaman. Makalipas ang pangyayaring yon may sumunod ulit na kababalaghan. Nasa kwarto na kaming 3 at pinapatulog na ni Ate Dindi ang kanyang anak pasado 8:00 na ng gabi. Nagulat ako nang nakarinig ako ng halakhak. Tinig ito ng anak ni Ate Dindi. Agad akong lumingon sa pwesto nito sa higaan, yung anak nga ni Ate Dindi nga ang batang tumatawa. Tila ba parang may nakikipaglaro dito. Nakatingin ito sa may bandang kisame, malapit sa pintuan habang tuwang-tuwa. Binuhat naman kaagad siya ni Ate Dindi ngunit habang karga siya ng kanyang mama ay nakatingin pa din ito doon. Anak, nandito na si Mama oh, kay Mama ka tumingin anak. Saad ni Ate Dindi habang tinatapik-tapik ang kanyang anak na wala sa sarili.
Tumagal ito ng 2 minuto, naging okay din naman si Utoy at nag-angkop, seryoso na ang mukha niya. Celine, pahiram ako ng kulay pulang damit ng nanay mo ha, saad nito. Pagkabot ko ng pulang damit kay Ate Dindi, nagtanong naman ako sa kanya na bakit po dapat kulay pula. Kulay pulang damit, Celine, para layuan ang kaluluwa o maligno, sagot nito. Matapos ni Ate Dinding maisuot ang damit na kanyang hiniram ay nagdasal na lamang kami at nakatulog na. Lumipas nga ang 1 buwan ay natuloy na si Ate Dindi sa ibang bansa para makapagtrabaho doon habang ang anak niya ay napunta sa pangangalaga ng kamag-anak nila na lumuwas pa ng Samar. Samantala ay nagpatuloy ang buhay sa amin kahit na maraming kababalaghan ang nagsimulang dumating sa amin. Lalo silang naging aktibo noong magsilakihan na kami. That time ay nagtayo ng sari-sari store sa tapat ng bahay namin si Mama habang si Papa naman ay nagpatuloy sa pagiging magsasaka sa araw at part-time niyang trabaho sa isang factory malapit lang sa amin. Medyo humina na ang anihan namin kasi tumatanda na ang mga magulang ko at nagkakaroon na sila ng limitasyon pagdating sa mga gawaing mabibigat. Ang mga kapatid ko naman kasama ng aking kambal na si Surin ay nasa Maynila para mag-aral. Ako lang ang natira sa bahay pero dahil sa may trabaho din ako, walang naiiwang tao sa bahay. Patay na nga pala si Lolo noong mga panahong yon. Isang gabi umuwi ako galing ng trabaho na malakas ang ulan. At kahit pagod ay tinulungan ko si Mama na magsarado ng tindahan namin. Nagpapatay sindi noon ng kuryente kaya inis na inis ako habang nag-aayos ako ng mga paninda namin at naghahanda na para magsara. Bigla na namang namatay ang kuryente kaya nagsindi lamang ako ng kandila para may liwanag ako kahit papaano. Sa kabilang banda ay pinapasok ko na si Mama sa loob ng bahay at sinabi ko sa kanyang ako na lang ang bahalang magsarado ng tindahan namin. Habang nagliligpit ako ng paninda ay parang naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa likod ko. Matapang akong tao pero parang nawala yung tapang ko. Nalingunin ko kung sino o ano yung nakatingin sa akin. Hindi ko na lang ito pinansin at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Napabaling ang tingin ko sa lugar kung saan ay nakapwesto yung kung sino o kung ano man ang nakatingin sa akin. At sa gulat ko ay hindi ito tao. Nakakatakot ang itsura niya, sobra nakahinga lamang ako ng maluwag nang biglang sumindi na ulit ang kuryente. Sana naman ay hindi na mamatay ulit ang kuryente, sabi ko sa sarili ko. Binilisan ko na yung pagiligpit ng paninda namin. Pagkasara ko, kumuha lamang ako ng bihisan ko sa kwarto ko at pumunta sa banyo para maligo. May dala pa rin akong kandila sa banyo kung sakaling mamatay na naman ang kuryente. Si Mama naman nasa kwarto na niya at nag-aayos na ng kama. Hindi siya matutulog dahil hihintayin niya si Papa na dumating galing sa trabaho. Nagpunta na ako noon sa CR para maligo habang daladala ang kandilang nakasindi. At hindi nga ako nagkamali dahil noong patapos na akong maligo ay bigla na namang namatay ang kuryente. Buti na lang at patapos na ako dahil naramdaman ko na naman yung nilalang na nakatingin sa akin. Nagmadali akong maligo at nagbihis. Saka ako tumakbo paakyat sa kwarto ko. Nagpatuyo lang ako ng buhok ko at nahiga na para matulog. Nakikinig ako ng kanta mula sa debaterya kong radyo habang nakahiga sa kama ko. Tumagilid ako at humarap sa dingding dahil pakaramdam ko ay may nakatingin pa rin sa akin. Hindi ko pa rin pinapatay ang apoy sa kandila para may liwanag pa rin ako dahil mukhang hindi na babalik ang kuryente. Nakakatulog na nga ako noon nang may maramdaman akong yumayapos sa braso ko. Unti-unti kong minulat ang mata ko at tinignan kung kaninong kamay ang nakayakap sa akin. May team na mga kamay matutulis at mahahabang mga kuko ang nakita kong nakayakap sa akin. Biglang nanginig ang buong katawan ko at unti-unting tumingin sa uluhan ko. Napapikit ako habang nagsisisigaw nang makita ko kung anong klaseng nilalang ang nakayakap sa akin. Pagdilat ko ay maliwanag na may kuryente na ulit at wala na yung maligno. Oo, maligno. Maligno po ang nakita ko. Isang nilalang na sobrang itim. May mahahaba at matutulis na mga daliri at kuko. Nakatayong mga buhok. Hindi ko ma-explain kung anong mukha ang meron siya. Basta sobrang pangit at nakakatakot. Sobrang pula ng mga mata. Hindi na ako nakatulog dahil doon.
Mabuti na lamang at hindi na ulit namatay ang kuryente at tumigil na din ang pag-uulan. Pero yung panginginig ng katawan ko ay hindi pa rin nawawala. Samantala ay nagpatuloy ang ganong senaryo na para bang hinahaplos ako ng kung sino mang maligno sa bahay namin. Kaya nagsabi ako noon kay mama na pabindisyonan ng bahay. Pero walang epekto at lalong lumala ang pagpaparamdam ng mga maligno sa bahay. Ang pinagtataka ko lang ay palaging ako ang punterya ng mga maligno. Dahil dito ay muli akong sumangguni sa isang albularyo at ang sinabi niya ang nagpakilabot sa akin. Umalis na ang dating mga nakatirang maligno sa bahay ninyo. Yung babae, yung lalaki sa hagdan, yung duwende pati na yung mga kapre at tikbalang na nasa likod ng bahay ninyo. Pati rin yung babae sa bukid, lahat sila ay wala na. Pero may pumalit sa din, mas masasamang maligno. At ikaw ang punterya nila dahil natipuhan ka ng isa sa kanila. Kwento ng albularyo sa akin. Ano pong dapat naming gawin? Tanong ko sa kanya. Umalis na kayo doon hanggat maaga pa. Kung pwedeng ibenta nyo na ang property ninyo at tumira kayo sa ibang lugar malayo sa bahay na tinitirhan ninyo ngayon. Uli niyang sabi sa akin. Pagkatapos noon papadudot at sinabi ko na kay mama ang lahat ng mga sinabi ng albularyo sa akin. Yun pala ay may plano na rin pala silang ibenta ang property. Kaya makalipas ang 3 buwan ay nabenta ang farm kasama ng bahay namin. Giniba ito at naging part ng isang subdivision. Sa ngayon papadudot ay malayo na kami sa dati naming tirahan. Medyo malit ang property kumpara sa dati pero masaya naman kami at walang nakakatakot o anumang nakatirang maligno sa bahay namin. Sa kabilang banda para masiguradong walang malignong maliligaw sa tahanan namin ay pinabindisyon na namin ito sa pare at naging aktibo kami sa mga church activities. Naging madasaling kami at naging matatag ang aming pananampalataya sa kanya. Papadudot hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong itumpok sa Papadudot Stories. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Celine. Maraming salamat Celine sa kwentong ibinahagi mo sa amin. Ang iyong pananampalataya sa Panginoon ang mabisang armas o pananggal laban sa impluwensya ng masasamang elemento tulad ng maligno. Huwag galing mag-ingat lalo na sa mga lugar na liblib at kahit bahagi pa yon ng property ninyo. Maging alerto at mapagmatsyag dahil hindi natin alam kung ano ang mga nilalang na nakatira doon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories, Papadudot Stories. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories.
Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.